Kung ating pag-uusapan ang puwersa ngayon ng Pilipinas, gaano na nga ba tayo kalakas? Ano-ano na nga ba ang level ng ating bansa pagdating sa ekonomiya, militar, at mga kagamitang pandigma? Sa paglipas ng panahon ay umangat na nga ba tayo o patuloy pa ding nangongulelat sa mga katabi nating bansa? At sa video na ito ay ating alamin ang lakas na mayroon ng Pilipinas ngayong 2024. Ang lahat ng mga datos na aking babanggitin ay nakabase sa nakatala sa Global Firepower ngayong 2024. At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. Sinasabing ang Pilipinas ang pang-anim sa bansa na may pinakamadaming sundalo sa Southeast Asia. Ito rin ang pang-number 34 sa 145 na bansa sa buong mundo na may pinakamalakas na military army base ito sa annual GFP ngayong 2024. Samantalang sa Southeast Asia naman ay nasa pang-5 na tayo. Nangunguna pa rin ang Indonesia, sinundan ng Vietnam, Thailand, pang-4 ang Singapore, pang-5 ang Pilipinas, Myanmar, at huli ay ang Malaysia. Tinatawag na Armed Forces of the Philippines ang military forces na mayroon ng bansang ito. Binubuo ito ng Army, Navy, and Air Force. Ang presidente nito ang tumatayong Commander-in-Chief na siyang nagsisilbing hukbong pinuno. Alam mo ba na aabot na ng 116 milyon katao ang populasyon ng Pilipinas? At pagdating sa military, ay mayroon ng Pilipinas na 150,000 active personnel. Aabot din ng 201,250 ang ating army personnel. 35,000 naman sa paramilitary. 33,600 ang ating Air Force personnel. At may ganap naman na 39,500 na nakadestino bilang Navy personnel. At ang ating reserve personnel ay papalo ng 1,200,000 na. At narito naman ang detalye ukol sa ating aircraft's asset ngayong 2024. Aabot ng 214 total aircrafts ang nasa inventaryo ng Pilipinas. Mayroon na tayong 24 attack types ang Philippine Air Force. Ang mga tactical military aircrafts na ito ay ginagamit para mag-carry out ng mga airstrikes. May 25 transport aircrafts na din tayo at ginagamit natin ito para suportahan ang mga military operation sa pamamagitan ng pagkarga ng mga sundalo, supply at mga armas na ginagamit nila sa mga engkwentro. Aabot na din ng 39 ng ating trainers aircraft. Gaya ng tawag dito ay ginagamit ito upang sanayin ang mga piloto at aircrews sa paggamit ng isang aircraft. May 8 na rin tayong special mission aircraft, which is binili para sa pag-undergo ng iba't ibang klase ng over-battlefield role. Madami din tayong helicopters, which is aabot na ng 115. At mayroon din tayong 8 attack helicopters, 8 na attack aircraft, 12 multi-role aircraft, 3 reconnaissance aircraft, at 22 na unmanned aerial vehicle.
At pagdating naman sa asset natin sa land force, sa pinagsama-samang datos, aabot ng 7,562 ang lahat ng military vehicles ng Pilipinas. Labing dalawa dito ay ang self-propelled artillery natin. Mahalaga ito para sa mga ground fighting at ginagamit sa pag-supply ng indirect fire over range sa iba't ibang klase ng projectile. At nasa 289 naman ang towered artillery natin. Makaluma man ang kagamitan na ito, pero mahalaga pa rin sa pwersa ng ating sundalo. Samantalang ang suma total ng bilang naman ng tangke na mayroon ng Pilipinas ay nasa 10. Ang infantry fighting vehicles ay nasa 55. Ang mga armored carriers ay nasa 491. Ang ating MRAP ay nasa 50. Kung ikukumpara natin, naval force talaga ang mas sigit na kailangan ng Pilipinas dahil sa napapalibutan nga tayo ng malalawak na karagatan. Sa ngayon, aabot lamang ng 140 ng naval assets ng Pilipinas. At ayon sa datos, mayroon tayong 2 frigates. Kilala ito bilang mga light escort at scouting vessels. Ginagamit ito upang protektahan ang iba pang warships at kahit na mga merchant marine ships natin. Madalas ginagamit ito sa mga anti-submarine warfare combats at may hawig ito sa destroyers at corvettes. Meron din tayong isang corvette. Ito ay isang specialized na battleship na mas maliit sa frigate. Kahit na maliit ito, ay powerful ang makina nito kung kaya't mabilis at flexible ang battleship na ito. Ginagamit din ang corvette para depensahan ang surface at air threats. At nasa 50 naman ang bilang ng ating patrol vessels na siyang ginagamit naman para sa coastal defense, border security at law enforcement. Madalas itong makita sa mga bahura na pinoprotektahan ng West Philippine Sea. Ang Pilipinas ay mayroong kabuang defense budget na $4.1 billion. Samantalang ang internal debt naman nito ay umaabot ng $254.99 billion o tinatayang nasa 14.15 trillion pesos. Walang problema kung tayo ay nag-aangkat ng mga armas at kagamitang pandigma upang patasin ang proteksyon ng ating bansa. Sapagkat normal naman itong ginagawa sa lahat ng parte ng ating mundo. Ngunit lagi sana nating isipin ang kapakanan ng bawat mamamayan sa nasasakupan ng ating bansa. Naway matuldukan na rin ang maalitan at awayan ng iba't ibang bansa upang hindi maipit ang mga walang kamuang-muwang ng mga sibilyan. Ito sana ay gamitin sa seguridad ng bansa at huwag sa digmaan at giyera. Katahimikan at kapayapaan ay huwag sanang gawing digmaan. Hindi basehan ang lawak na nasasakupan, bagkus kung gaano na nga ba karami ang mga armas na nakuha ng isang bansa. United States, Russia, Israel, China at iba pa ang madalas nangunguna pag-usaping world powers. Ang tanong, pasok na nga ba sa mga pinakamalalakas na bansa ang Pilipinas?